Si Summer sa puso ni Trunk, mula sa panulat ni Scarlett Jaden. Noong araw, may isang ancestral house sa malayong lugar. Dito nakatira sina Mr. Jaime at Mrs. Dolores Miranda kasama ang nag-iisa nilang anak na si Janice. At dito rin nakatira si Summer. Ay, sorry, hindi pala. Dito sa pond na ito, na nasa likod bahay ng maluwang na solar ng pamilya Miranda, dito nakatira si Summer. Tama kayo. Isa po siyang isda. Malaki ang pond at nag-iisa lang si Summer. Kaya naman sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nalulungkot siya, naiinip at naiinis. Habang buhay pa siyang mag-iisa, mamamatay ba siya na walang kasama? Din na napakaraming katanungang sumisiksik sa isip ni Summer. Kung sa bagay, kung may kasama nga siya, tapos ay mamamatay naman siya, kawawa naman yung kasama niya. Napapuntong hininga si Summer. Naisip niya, ang hirap pala maging isda, tapos ay mag-isa ka pa. Hay! Napalakas ang buntong hininga ni Summer. Buti pa ang mga tao, nagagawa nila ang gusto nila sa isip-isip niya. Nakakapunta sila kung saan nila gustong pumunta. Pag mag-isa sila, pwede silang pumunta sa isang lugar para maghanap ng makakasama. Nasa ganoong pag-iisip si Summer, nang walang ano-ano'y may biglang nahulog na bato sa tubig at muntik na siyang matamaan. Ay! Mabilis na lumangoy si Summer pupunta sa magkasamang bato na nasa dulo ng pond. May mga halaman sa paligid ng magkasamang bato at sa ibabaw ng tubig ay may mga water lilies kaya hindi siya mapapansin ng sinuman sa kanyang pinagkukublihan. Dito siya natutulog dahil malamig sa parting ito ng pond kahit na tanghali at tirik na tirik ang sikat ng araw. Nakiramdam si Summer kung may tao o anumang nilalang sa malapit sa pond. Ang bilis-bilis pa rin ang tight ng dibdib niya. Nag-iisa lang siya sa lugar na iyon. Ang mag-asawang Miranda at na nag-iisang anak ng mga ito na si Janice ay nasa abroad. Ang alam niya ito man sa mga ito na mawawala dahil yun ang request ni Janice sa mga magulang. Kaya imposibleng magkaroon ng ibang tao sa paligid. Pwera na lang kung may nakapasok ng masasamang loob. Lalo siyang kinabahan. Paano kung may magnanakaw na nakapasok dito sa bakuran tapos ay mapagtripan siyang tamayin? O kaya, ang bilis-bilis pa rin ang pintig ng puso niya. Posible kaya mamasakal siya kung walang taong makita sa loob ng bahay ang masasamang loob? O kaya, kung hindi naman ay baka mayroong magnanakaw na mabskwat sa bahay ng amo niya. Gosh, ayoko magkaroon ng bagong amo na magnanakaw na nga ay adik siya. Sa loob-loob ni Summer. Pero wala naman na siyang naririnig na anumang ingay sa paligid. Kaya dahan-dahan siyang lumangoy palabas ng magkasakit bato. Nariyan pa rin ang takot sa dibdib niya, pero nagawa niya lumangoy sa ibabaw ng tubig. At laking gulat ni Summer na may biglang tumuka sa dibdib niya. Abangan po ninyo ang parugtong na kwento ni Summer at ni Trunk.